Sa mundo ng modern na digmaan, talagang napakahalaga ng mga sistema ng depensa para protektahan ng mga bansa mula sa iba't ibang banta. Imagine mo ang isang system na kayang pabagsakin ng mga rocket sa ere bago pa man ito tumama sa target. O isa pang sistema na kayang harangin ng mga hypersonic missile na mas mabilis pa sa bilis ng tunog. Paano naman ang isang naval destroyer na kayang lumaban sa anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare ng sabay-sabay? Talagang puno ng kakaibang technology sa depensa ang mundo natin na kayang panatiling ligtas sa mga bansa mula sa iba't ibang banta. Kaya naman sa ngayon, ipapakita namin sa inyo ang 15 sa mga pinakamalalakas sa defense system mula sa pagharang ng mga papalapit na missile hanggang sa mga pagpigil sa mga airborne attack. Ang mga system na ito ang mga unsung hero na nagbabantay sa ating mga kalangitan at tumitiyak ng pambansang security. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, Serum USA. Ang Serum system ng Amerika ay parang isang highly specialized bodyguard para sa mga military bases ng US. Imagine mo ito bilang isang super bilis at sobrang tumpak na machine gun. Kapag may kaaway na nagpapasabog ng rocket o mortar patungo sa protektadong lugar, mabilis itong nakakadetect, nagkakalculate ng mga pinakamainam na paraan para pabagsakin ng banta bago pa ito makapinsala. Gumagamit ito ng radar para bantayan ang kalangitan at kapag may nakita itong mapanganib na bagay papunta sa base, inuutos nito ang mga baril na atakihin ng target gamit ang barrage na bala. Nangyayari ito ng sobrang bilis at epesyente na kayang sirain o idirekta ang papalapit na banta sa loob lamang ng ilang segundo na nagbibigay ng protective bubble sa mga sundalo. Hindi lang basta pabagsakin ng layunin ng Serum, nagbibigay din ito ng alert para ipaalam sa lahat ng base ang paparating na panganib kaya may oras silang magtago o maganda. Ang dual role nito na active interception at alert system ang dahilan kung bakit mahalaga ang Serum sa depensa ng military, lalo na sa mga volatile na region. Number 14, Iron Dome, Israel. Sikat itong Iron Dome ng Israel dahil sa kausahay nito. Isa itong pioneer ng short-range air defense system na sagot ng Israel sa isang particular na problema. Madalas sa short-range rocket attack mula sa kalapit na teritoryo. Imagine mo ang Iron Dome bilang isang guardian na nagbabantay sa kalangitan. Mayroong itong sophisticated radar at interceptor missiles. Ang radar ay nag-i-scan ng kalangitan para sa anumang paparating na rocket. At kapag mayroong banta, mabilis na kinakalculate ng Iron Dome ang trajectory upang hulaan kung saan ito tatama. Kung ang rocket ay patungo sa populated area o critical location, nagpapaputok ang Iron Dome ng interceptor missile upang salubungin at sirain ang rocket bago pa ito umabot sa target. Ang tunay na galing ng Iron Dome ay nasa kakayahan nitong magdesisyon. Kaya nitong tukuyin kung aling rocket ang posibleng tumama sa populated area at alin ang mapupunta lamang sa open field. At tanging ang banta na talagang delikado ang ini-intercept. Number 13, S-500 Promi, Russia. Ang S-500 Promi ng Russia ay kumakatawan sa cutting edge ng air defense technology. Ang bagong system operation na ito ay kayang sirain ang intercontinental ballistic missile at hypersonic target sa atmosphere. Isa itong upgrade mula sa naunang S-400 at idinisenyo upang panatilihin ang security sa impapawid sa malalawak na distansya. Kayang madetect at ma-intercept ng S-500 ang mga target na 600 km ang layo. Kaya ito ay may kakayahang depensa ng malalaking reyon mula sa aerial threat. Ang isa sa mga standout feature nito ay ang kakayahang subaybayan at sirain ng hanggang 10 ballistic missile warhead na may bilis sa 7 km per second. Hindi lang missile ang target ng S-500. Kaya nitong atakihin ang mga kaaway na aircraft, drone, at posibleng mga low-orbit satellite. Kaya nagbibigay ito ng komprehensibong shield na nagpapalakas ng malaki sa kakayahan ng depensa ng Russia. Gumagamit ito ng advanced radar technology na nag-aambag sa mataas itong precision at reliability. Kaya isa itong cornerstone ng pambansang depensa ng Russia. Number 12, Type 055 Destroyer, China. Ang Type 055 Destroyer ng China ay isang guided missile destroyer at kabilang sa mga pinakamalaki at pinakamakapangyarihang destroyer sa mundo. Umabot ang destroyer sa 180 meters ang haba at may displacement na humigit kumulang 13,000 tons na mas malaki pa kaysa sa karamihan ng destroyer sa buong mundo. Mayroong itong 112 vertical launch cells na kayang magpasabog ng iba't ibang uri ng missiles.
kabilang na ang surface-to-air, anti-ship, at land attack missiles. Dahil dito, mahusay ang Type 055 sa anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare. Kaya naman halos lahat ng aspeto ng naval combat ay covered. Lahat ng state-of-the-art radar at sensor suit nito ay kayang subaybayan ng maraming target ng sabay-sabay, isang critical na feature sa masalimuot na maritime battlefield sa ngayon. Dagdag pa rito, ang mga stealth feature ng barko ay nagpapababa ng radar cross-section, kaya mas mahirap itong ma-detect ng kalaban. Pinapalakas din ng Type 055 ang kakayahan ng China na mag-project ng power mula sa sariling mga baybayin. Number 11, MES, Germany. Ang MES ng Germany ay isang next-generation mobile air at missile defense system na idinisenyo upang palitan ng mga lumang sistema tulad ng Patriot. Nagbibigay ito ng 360-degree defensive shield, kaya kayang harangin ng mga banta mula sa anumang direction. Kasama sa system ang radar, launcher, at fire control unit. Lahat ay truck-mounted at madaling mailipat ayon sa operational needs. Gumagamit ito ng PAC-3 MSE missile, isang advanced missile na kayang targetin ng aircraft, drone, at ballistic missiles. Ang isa sa mga key feature ng MES ay ang plug and fight capability na nagbibigay ng daan sa mga individual component na mag-link ng mas malawak na defense networks. Ibig sabihin, madaling ma-integrate ng MES sa kasalukuyan at future system na nagpapalakas ng interoperability at collective defense strategies. Bukod dito ay dinisenyo ang MES upang bawasan ang operational cost. Ang advanced radar nito ay kayang subaybayan at atakihin ng maraming target ng sabay-sabay, kaya maximum ang efficiency at effectiveness sa aktibong engagement. Number 10, KAMDI, South Korea. Ang KAMDI o Korean Air and Missile Defense ng South Korea ay isang sistema na nag-i-integrate ng maraming technology upang harangin ng mga missile na pinapaputok mula sa North Korea. Kasama sa KAMDI ang ilang component gaya ng long-range surface-to-air missile at medium-range surface-to-air missile at short-range Patriot missiles. Ang bawat layer ay dinisenyo upang harapin ng mga missile sa iba't ibang altitude at distansya, kaya nagkakaroon ng multi-tier defense na nagpapataas ng tsansa ng interceptions. Ang LAM ay para sa mga target sa mataas na altitude, hinahabol ang mga missile bago pa sila makabalik sa atmosfera. Ang MAM naman ay para sa mga missile na nakakalusot sa outer defense layer, hinahabol ang mga ito sa gitna ng kanilang trajectory. At ang Patriot missile naman ang huling linya ng depensa laban sa mga banta na malapit sa lupa. Kasama rin sa KAMDI ang advanced radar system tulad ng Green Pine radar detectors na kayang subaybayan ng mga paparating na missile mula sa malalayong distansya, nagbibigay ng early warning, at nagbibigay ng oras para sa maagat na depensa. Idinisenyo ang system na ito upang magtrabaho kasabay ng US THAAD missile defense system na nagpapalakas sa kakayahan ng South Korea na protektahan ng bansa. Number 9, Aegis Ashore, Japan. Ang Aegis Ashore ng Japan ay isang ground-based extension ng kanilang Aegis combat system na matagal nang ginagamit sa mga barko ng iba't ibang navy sa buong mundo. Gumagamit ang Aegis Ashore ng parehong powerful radar at missile control system tulad ng maritime version nito. Ang Spy-1 radar ay kilala sa kakayahang subaybayan ang higit 100 target ng sabay-sabay sa distansya na higit 200 km. Kaya nitong tuklasin at subaybayan ang incoming ballistic missile sa outer atmosphere at gabayan ng mga interceptor upang sirain ang mga ito bago makarating sa target. Kaya nitong atakihin ang mga target sa kalawakan at epektibong intercept ang mid-course space ng missile. Napakahalaga ng feature na ito para sa Japan dahil kailangan nilang i-neutralize ang banta bago pumasok sa mas makapal na layer ng atmosphere na kung saan mas mahirap at mas mapanganib ang interception. Number 8, Sea Viper, United Kingdom. Ang Sea Viper Air Defense System ay isang cornerstone ng naval defense capabilities ng UK. Pangunahing nakadeploy ito sa Type 45 destroyer ng Royal Navy at idinisenyo upang protekta ng naval fleet laban sa iba't ibang aerial threat, kabilang ng jet, drone at missile. Ang puso ng system ay ang sophisticated Samson radar na umiikot upang magbigay ng 360-degree coverage. Ang radar ay sobrang bilis at nag-a-update ng target information kada segundo na kritikal sa high-speed aerial engagement. Kaya nitong subaybay ng daang-daang target at priority ang pinakamalalaking banta ng sabay-sabay. Gumagamit ang Sea Viper ng Aster missile family, kabilang na ang Aster 15 at Aster 30 para atakihin ng banta sa iba't ibang range. Ang Aster 15 ay para sa short to medium range threat hanggang 30 km at ang Aster 30 ay kayang i-intercept ang target
hanggang 120 km ang layo. Number 7, Eurosam PST, France and Italy. Ang Eurosam PST ay isang advanced air defense system na jointly developed ng France at Italy. Kilala ito bilang Mamba system at pangunahing layunin nito ang pagtanggol laban sa incoming aircraft, drone at missile, kabilang na ang tactical ballistic missile at cruise missile. Mayroong itong powerful radar, ang AABL radar na kayang subaybayan at atakihin ng maraming target sa malalayong distance, kaya nagbibigay ito ng coverage at protection sa malawak na area. Gumagamit ang Eurosam PST ng Aster 30 missile na kayang i-intercept ang target sa medium hanggang high altitude, na parang protective umbrella sa mga critical na military at civilian areas. Kayang ma-neutralize ng system ang banta bago pa ito makalapit sa protektadong lugar. At ang isa sa mga standout feature ng PST ay ang tactical flexibility nito. Madali itong i-deploy at highly mobile, kaya pwede itong i-reposition kapag nagbago ang banta. Number 6, S-400 Triumph, Russia. Ang isa namang entry mula sa Russia, ang S-400 Triumph ay isa sa mga pinaka-modern air defense system sa mundo. Idinisenyo ito upang ma-detect at masira ang aircraft, drone, ballistic missile at cruise missile, at kayang mag-engage hanggang 36 target ng sabay-sabay gamit ang 72 missile ready for launch. Gumagamit ang S-400 ng iba't ibang radar system na nagbibigay ng malawak na coverage at kayang ma-detect ang aircraft at ballistic missile hanggang 600 km ang layo. Maaaring ma-deploy sa iba't ibang missile ang S-400 depende sa target at range. Ang very long range na 40 N6 hanggang 400 km, ang long range na 48 N6, ang medium range na 9M962 at short range na 9M96E. Dahil na rin sa versatility nito, kaya ng S-400 na harapin ng banta sa iba't ibang distansya at altitude, kaya isa itong formidable barrier laban sa maraming uri ng aerial threat. Number 5, AAD, India. Ang advanced air defense ng India ay isang key component ng multi-layered ballistic missile defense strategy ng bansa. Idinisenyo ito upang harangin ang mga paparating na missile sa matataas na altitude. Ang system ay bumubuo ng second layer of defense na nagtatrabaho kasabay ng Privty Air Defense System na kumikilos na mas mataas na altitude. Ang AAD ay may advanced radar system na kayang tuklasin ng mga enemy missile mula sa malalayong distansya na nagbibigay daan sa early tracking at interception plans. Sa puso ng AAD ay ang interceptor missile na kayang atakihin ng mga missile sa altitude na 15 to 30 km. Ang mga missile na ito ay dinisenyo para sa agility at high-speed capabilities at mayroong navigation system na gumagamit ng inertial navigation, mid-course update at terminal homing approaches. Dahil dito kaya ng AAD missile lalapitan at neutralize ang target ng tumpak, lalo na sa mid-end phase ng trajectory ng missile. Number 4, Aegis Ashore, United States and Romania. Ang Aegis Ashore sa Romania ay isang collaboration ng US at Romania at isang onshore adaptation ng Aegis Ballistic Missile Defense System, bahagi ng mas malawak na NATO Missile Defense Strategy. Matatagpuan ito sa Debeselu Air Base sa Romania at mahalaga sa depensa ng NATO laban sa potential ballistic missile threat sa Europa. Gumagamit ang Aegis Ashore ng powerful Spy-1 radar, kilala sa kakayahang subaybayan ng higit 100 target ng sabay-sabay sa long range. Critical ang radar na ito sa pagbibigay ng data para sa tumpak na gabayan ang interceptor patungo sa mga paparating na banta, kaya naman ligtas ang airspace. Gumagamit ang system ng SM-3 Black IB missile na idinisenyo para i-intercept ng short to intermediate range ballistic missiles. Ang combination ng radar at missile system ay nagbibigay ng matatag at maasahang depensa para sa rehiyon. Ang mga missile na ito ay may kasamang kinetic warhead na sumisira sa mga paparating na missile sa pamamagitan ng direct contact, isang paraan na kilala bilang hit to kill. Ang SM-3 ay may exceptional speed at precision na ginagawang isang matatag at maasahang bahagi ng regional defense ng Aegis Ashore system. Number 3, Aster Missile, France. Ang Aster Missile System ng France ay isang versatile at highly effective family ng missile na idinisenyo para sa parehong air defense at anti-missile rules. Mayroong dalawang pangunahing uri ang Aster Missile, ang Aster 15 at Aster 30, na bawat isa ay naka-tailored para sa iba't ibang range at banta.
kaya nagbibigay ng komprehensibong protection. Ang Aster 15 ay optimized para sa short to medium range defense na kayang i-intercept ang target hanggang 30 kilometers. Ang Aster 30 ay may extend range hanggang 120 km, kaya naman kayang-kayang harapin ang mga high altitude threat at nagbibigay ng mas malaking protective barrier. Ang isa sa mga key feature ng Aster missile system ay ang vertical launch system na nagbibigay ng 360-degree coverage at napakabilis na response time. Kaya nitong ilunsad ang missile sa full speed sa loob lamang ng ilang seconds mula sa detection na drastically nagpapababa ng chance ng kalaban na maabot ng target. Gumagamit ang mga missile ng combination ng inertial guidance at active radar homing na kayang i-adjust ang flight plan habang nasa ere upang ma-intercept ang target ng may mataas sa precision. Number 2, David Sling, Israel. Ang David Sling ng Israel ay isang middle-tier missile defense system na idinisenyo upang harapin ang iba't ibang aerial threat. Kabilang na dito ang eroplano, drone, tactical ballistic missile, medium to long range rocket at cruise missile. Puno ito ng gap sa pagitan ng Iron Dome na para sa short range rocket at ang Arrow system na para sa long range threat. Gumagamit ang David Sling ng two-stage interceptor, kilala bilang stunner missile, na may mataas sa precision at kayang mag-adapt sa iba't ibang banta. Mayroong itong advanced radar at electro-optic sensor na kayang tuklasin at subaybayan ng target na may exceptional accuracy. Ang isa sa mga kakaibang kakayahan ng David Sling ay ang dynamic flight adjustment, kaya kayang makounter ang evasive maneuver ng target. Ang interceptor nito ay kayang abutin ng mataas na bilis na mahalaga upang epektibong ma-neutralize ang mabilis na target bago pa ito maabot ang intended target. Number 1, Patriot Missile System, United States. Sa pinakatuktok ng aming listahan ay ang Patriot Missile System ng Amerika na kilala sa buong mundo. Ang advanced na air at missile defense system na ito ay kayang harangin ng tactical ballistic missile, cruise missile at advanced aircraft. Sa puso ng Patriot system ay ang sophisticated AN/MPQ-5365 radar na kayang subaybayan ng maraming airborne target ng sabay-sabay. Nakikilala ng radar ang kaibigan at kaaway na nagpapahusay sa effectiveness nito sa komplikadong combat scenarios. Ang control center system na kilala bilang Engagement Control Section ay nagbibigay daan sa mga operator na i-monitor ang radar data, kontrolin ng missile launches at i-coordinate ang defense strategies ng maayos. Gumagamit ang Patriot ng MIM-104 missile sa iba't ibang variant at ang bawat isa ay naka-tailor sa iba't ibang range at banta. Ang pinaka-advance sa mga ito ay ang PAC-3 missile na gumagamit ng hit-to-kill technology na sumisira sa mga paparating na banta sa pamamagitan ng direct impact imbes na traditional explosive. Kaya naman tumpak at minimal ang collateral damage. Ang isa pa sa mga bagay na nagpapaiba sa Patriot ay ang mobility nito. Kayang i-deploy ang system sa iba't ibang location sa buong mundo sa pamamagitan ng air, sea at land. At lahat ng component nito, radar, control station at missile launcher ay nasa vehicle, kaya naman mabilis ang pagtugon sa mga bagong banta.